So mga tol, umalis na nga po kahapon si Albert Pagara papuntang Iloilo. Ngayong Sabado na po kasi ang laban niya kontra sa Chinese na si Akilete Yelejan para sa titulong IBF Asia Lightweight title. Matapos po ang isang taon mahigit na huling laban ni Albert Pagara, muli siyang sasabak sa ibabaw ng ring. Sana nga po makuha ni Pagara ang panalo. Importante nga po na manalo dyan si Pagara mga tol. Yan po kasi ang daan para mag-angat sa kanya para makabalik muli sa tuktok. Dati nga pong interim Continental WBO champion si Pagara sa Super Bantam. Ngayon, sa lightweight na siya lumalaban. Inaasahan nga po ng karamihan na kayang-kaya ni Pagara talunin ang Chinese. Base kasi sa record na ito mga tol, sa 8 panalo ng Chinese, 2 lang po dyan ang pinabagsak niya. May 3 talo at 1 tabla. Mas malawak naman ang experience ni Pagara dahil may record si Pagara na 34 wins and only 1 loss with 24 knockouts. Samantala, muling nagparamdam nga po kay Albert Pagara ang dating makakalaban niya dapat sa isang exhibition match na si Jasper Cayno o kilala bilang Batang Yagit sa social media. Gustong gusto pa rin kasi ni Batang Yagit na matuloy ang laban nila ni Pagara. Sa katunayan mga tol, muli na naman niyang kinall out si Pagara noong mga nakalipas na buwan lang. Pero hindi daw sila sa boxing maglalaban, kundi sa URCC. Sumagot naman si Pagara mga tol sa hamon sa kanya ni Cayno. At sinabi ni Pagara na gusto daw talaga niya yung lalaban at hindi daw yung aatras. Sagot naman ni Cayno mga tol, hindi naman daw siya umatras, kundi ang manager daw ni Pagara ang umatras. Kaya hindi daw natuloy ang laban nila. Pero kung lalaban daw si Pagara sa kanya ngayon, hindi na daw siya aatras. Kung matatandaan mga tol, February nga po dapat noong maglalaban sila sa isang exhibition match, ngunit hindi po natuloy dahil nagpadagdag po ng bayad si Jasper Cayno. At dahil sa demand ni Cayno, hindi na lang tinuloy ng manager ni Pagara ang laban. Ngayon naman, kaya hinahamon ni Cayno si Pagara sa URCC. Dahil nito lang nakalipas na 2 buwan, sumabak po si Jasper Cayno sa URCC. Subalit mukhang inalat siya. 2 beses siyang natalo. Unang talo nga po niya mga tol, via submission. Pangalawa naman, napilayan siya noong sipain niya ang kalaban. Hindi na nga po niya nagawang ipagpatuloy pa ang laban, kaya natalo siya. Sa kabilang banda naman mga tol, pinakita nga po ni Carl James Martin ang kanyang damit na puro mansya ng dugo. Yan po ngayon ang nararanasan ni Wonderboy sa Amerika. Kasalukuyan po kasi siyang nasa Amerika mga tol at doon nag-iinsayo para sa paghahanda niya sa susunod na laban niya. Pero ayon kay Martin mga tol, bata pa lang daw siya. Iba't ibang klaseng tao na daw ang naka-sparring niya at maraming klaseng dugo na daw ang namantsahan. Kaya nagsisikap umano siya at nagpapataas ng level sa training. Pumupunta nga din po si Martin sa boxing gym ni Mayweather at nagtitraining din siya doon. Pero kahit na nasa gym siya ni Mayweather mga tol, sinabi niyang forever Pacquiao daw siya. Pero kung may pagkakataon daw na matuto siya sa boxing gym ni Mayweather, bakit daw hindi? Sa ibang balita naman mga tol, good news po para sa mga nag-aabang sa laban ni Mark Magnifico Magsayo na magaganap na ngayong linggo dahil mapapanood po ng libre ang laban ni Magsayo mga tol sa YouTube channel ng PBC Boxing o Prime Video. Haharapin nga po ni Magsayo dyan ang Mexican fighter na si Eduardo Ramirez para sa title eliminator sa WBC Super Featherweight. Undercard sila sa laban ng Gervonta Tank Davis versus Frank Martin na gaganapin sa MGM Grand Garden Arena Las Vegas. Samantala, natanggalan pala ng ngipin itong si Adrian Broner mga tol sa laban niya noong nakalipas na linggo kontra kay Blair Cobbs. Pinakita nga po ni Broner ang bungi niyang ngipin. Yan po yung pagka-knockdown ni Broner sa round 2 at natalo po siya dyan via unanimous decision.